Hello everyone, it's been a while. Welcome back to my channel again. And for today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa myoma. Magpapaliwanag lang ako ng simpleng pagpapaliwanag ayon sa aking nalalaman. Ang myoma ay isang benign or non-cancerous growth ng mga muscle tissues natin na nabubuo or nadidevelop doon sa ating matres. Meron itong iba-ibang sizes. Pwede siyang kasing liit ng isang seed or kasing laki ng isang grapefruit. Ano nga ba ang dahilan ng pagkakaroon ng myoma? According sa study, unknown ang cause ng myoma. Pero meron itong mga factors na pwedeng makakontribute sa pagkakaroon natin ng or sa pagkakadevelop natin ng myoma. Pwedeng hormonal changes, genetic factors, or yung mga unknown factors. Ngayon, ano naman ang mga common symptoms ng myoma? Dapat ninyo itong malaman kasi pwedeng hindi natin alam na meron na pala tayo nito, pero mayroon na tayong simptomas na binabaliwala lang natin, hindi natin iniintindi, pero yun pala ay sign na ng myoma. Kasi usually, nalalaman natin yung mga bukol na yan, yung cyst, yung mga cancer, pag medyo malaki na or medyo nasa stage na ng mahirap ng i-treat or pwede na tayong ma-endanger ang ating buhay. Unang sign ay ang menstrual flow. So, ano dito sa menstrual flow? Medyo mabigat or medyo marami kapag nire-regla. Medyo yung magtataka ka, bakit hindi ka na usual na 3 days lang, mahabang pagre-regla tapos madaming blood flow. Pangalawang sign ay ang pelvic pain or pressure. So, ano ba naman ito? Yung meron kayong discomfort sa puson, may pain kayo sa puson, at pag medyo makakapanin nyo, medyo full, akala nyo parang matigas, parang lumalaki sa ating tiyan, sa bandang puson. Pangatlong sign ay ang frequent urination. So, bakit kayo nagkakaroon ng frequent urination? Dahil sa pressure na gawa ng muscle tissue na yon, yung bumubukol na yon, ay napipress niya yung ating bladder, kaya nagkakaroon tayo ng increase sa pag-iihi natin. Pang-apat na sign ay ang backaches and leg pain. So, dito nakadepende na kung gaano kalaki at saan ang location ng myoma. Panglima ay ang difficulty in bowel movement or yung nahihirapan tayo sa pagdudumi kasi pwedeng ang myoma, yung bukol na yan, ay magkaroon ng, ma-press niya yung ating rectum kaya nahihirapan tayong dumumi. Paano naman ang treatment? Ang treatment ng myoma ay nakadepende naman kung gaano na siya kalaki, saan ang location, at gaano na kalala ang mga symptoms nito. And meron tayong tatlong paraan sa pagtitreat ng myoma. Yung unang-una, yung common treatment, pagka naman maliit pa yung myoma at hindi naman nagkukos ng pain or ng discomfort sa atin, ay no need ng immediate intervention. So, ang ginagawa dito ay monitoring lang ng size ng pag-grow ng bukol na yon. Second naman ay ang medication. So, dito sa medication ay nakadepende din naman kung ano ang kailangan ibigay na treatment. Like, sa pain, kung severe na ba ang pain, or sa bleeding, kung severe bleeding na. And pang-tatlo ay ang surgery. So, sa surgery, pwedeng i-remove yung myoma lang or pwedeng i-remove na yung total na iyong matres. Paano naman natin ngayon maiiwasan or mapiprevent ang pagkakaroon ng myoma? Sabi kasi, ang myoma dahil nga unknown ang cause ay hindi naman siya natin pwedeng ma-prevent talaga. So, wala siyang yung preventable measure na talagang pwede nating gawin para hindi tayong magkaroon nito. Ngunit, merong tips na pwede natin magawa para maiwasan natin ang pagkakaroon ng myoma. Yun ay ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. So, ano ba yun? Siyempre, kailangan ang diet natin ay tama, number 1. Number 2 ay yung ating regular exercise.
Number 3 ay ang stress management. And for symptoms, pag nagpe-persist ang symptoms ninyo or meron kayong nararamdaman na medyo kakaiba, ay dapat na magpa-check up for immediate treatment and rehabilitation.